Nandito kami ngayon sa Enchanted Kingdom. Sa totoo lang, hindi ko alam na dito ko dadali ni Happy. At dahil first time ko nga lang makarating dito, sobrang excited na talaga ako makapasok sa loob. At ito na nga, nakapasok na kami sa loob. By the way, sa entrance pa lang ay magbabayad ka na for the whole rides na sasakyan mo. Pero since first time ko pa lang, hindi ko pa sure kung lahat ay masasakyan ko. Kaya ang kinuha na lang namin ay regular day pass. At habang naglalakad kami, naalala namin hindi pa pala kami nanananghalian. Kaya naghanap-hanap kami ng makakainan. At ito na nga, umorder na agad kami ng pagkain. Sa totoo lang, habang kumakain kami, iniisip ko kung mag-enjoy ba talaga ako dito. Dahil bukod sa hindi ako mahilig pumunta sa maraming tao, hindi ko alam kung kakayanin ko mga extreme rides na nandito. At ito na nga, pagkatapos namin kumain, ay agad na kami naghanap kung ano nga ba yung una naming sasakyan. Dahil nga katatapos lang namin kumain, chill rides muna ang una naming sasakyan. Kaya naman, una namin pinuntahan itong carousel. Hindi ko alam kung nakasakay na ako dito nung bata ako, pero isa ito sa mga naging pangarap kong sakyat. Kaya naman tuwang-tuwa ako habang papunta kami dito. At ito na nga, papasok na kami. Hindi na nga rin pala kami pumila dahil marami pang mga bakante. At pinili ko nga sakyat na yung pinakamataas. At ito na nga, umaandar na kami. O diba, parang Princess Be-like. Bigla tuloy ako bumalik sa pagkabata. Ang pangalawang pinuntahan naman namin ay yung Swan Lake. Medyo mahaba na nga pala yung pila dito. Sa totoo lang, sa lahat ng mga nasakyan namin dito, ito ata yung may pinakamahabang pila. Pero ayos lang kasi gusto ko talagang sumakay dito. Dahil bukod sa mahilig ako sa mga tubig, feeling ko dati akong isda. Pinili ko nga palang pumesto sa kanan para ma-experience ko yung driver seat. Kaso di na nga kinaya at nabunggo na nga kami. Bukod sa ito na nga yung pinakamatagal namin na pilahan, ito na rin ata yung pinakamatagal namin na sakyan. Sa sobrang enjoy ko kasi, di ko na namalayan yung oras. Parang ayoko nang atang umalis dito. Hindi ko lang naalala na marami pa kaming dapat sakyan. Sa tagal namin sa Swan Lake, inabot na nga kami ng dilim. Matapos naman namin ng chill rides, pumunta naman kami dito sa roller skates. Ito na nga, sobrang kaba ko talaga dito at sobrang na-excite din ako. Nung una, akala ko talaga magiging nonchalant ako dito, kagaya ni Maine Mendoza. Pero nung nagsimula na siyang bumilis at umikot-ikot na, pati ako, nagulat ako sa sarili ko. Dahil sobrang ingay ko pala sa mga ganito. Pero si Habi, chill-chill lang. Hindi pa to kagaya ng space shuttle na bumabaliktad, pero grabe talaga yung sigaw ko dito. Parang wala nang bukas. Dalawa nga lang pala kami, pero natawag ko ng mga magulang ko sa kakasigaw ko. Pero ang sarap pala sa pakiramdam dahil ngayon na ako nakasigaw ng ganun at talagang nakakawala siya ng stress. O diba, parang walang nangyari? At pagkatapos ay pumila naman kami dito sa Flying Fiesta. Dito naabutan na nga kami ng ulan, pero tuloy pa rin kahit basa na yung upuan. Dito rin ay sobrang nag-enjoy ako. Dahil bukod sa mahilig ako sa mga tubig, ay mahilig din ako sa mga matataas na lugar. Kaya feeling ko kung hindi ako dating isda, ay dati naman akong butterfly. At nang matapos kami rito, ay may bigla nga nag-announce. Actually, hindi ko naintindihan yung announcement, pero ang alam ko lang ay meron daw fireworks. Kaya dali-dali kami tumakbo at pumunta sa kung saan mas makikita namin yung fireworks. Naiwan ko na nga pala dito si Habi. Hinayaan niya na rin akong tumakbo kasi nagmamadali ako dahil naghahanap ako ng magandang mapupwestuhan. Sa mga oras na to, hindi ko na rin namalayan kung nasaan si Habi. Naaaliw kasi ako sa mga fireworks. Mahilig din kasi ako sa mga fireworks. Kaya naman sobrang enjoy ko habang pinapanood ang mga nagagandahang fireworks. At nang matapos ang palabas ay agad ko namang hinanap si Habi. At ayun, nasa bandang likuran ko lang naman pala siya. Naglakad-lakad na nga ulit kami. Naghahanap kung ano yung susunod naming sasakyan. At dahil gabi na nga, ang dami ng mga lights dito. Nakakaaliw at parang buhay na buhay ang lugar dito. At kahit nga na nakailang rides na kami, ay hindi namin naramdaman ng pagod. Sinusulit din kasi namin ng mga rides kaya gusto rin namin makarami. Ang sunod naman namin pinuntahan na yung Anchor Away. Akala ko talaga nung una, chill-chill lang itong rides na to. Dahil puno na nga yung likod ay pumuesto kami sa medyo gitna. At sa lahat ng mga nasakyan namin, ito ata yung hindi ko makakalimutan dahil muntik nang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko. Nang matapos na nga ay nakaramdam kami ng gutom at kumain na muna kami. At sa mga oras na to, pinag-iisipan namin kung anong susunod namin sasakyan, kung space shuttle ba o air race. Nasa harapan nga pala namin yung dalawang rides na pinagpipilian namin. Pero tinitignan ko pa lang, parang ayoko nang subukan dahil piling ko sasaktan ako ng ulo ko. At dahil nga kakakain lang namin, mas pinili na muna namin mag-chill ride ulit. Kaya naman ang sunod namin pinuntahan ay ang Ferris wheel. Sobrang haba nga pala yung pila dito. Pero kahit ganun ay mabilis pa rin ang usad niya, hindi gaya ng sa Swan Lake. Excited na nga rin talaga akong makasakay dito. Ganitong klaseng Ferris wheel nga rin pala ang gusto naming masakyan. Mas dama mo kasi yung simoy ng hangin at kitang-kita ang mga tanawin sa tuktok dahil open lang siya. Ang nasakyan ko lang kasi dati yung may cover at may aircon sa loob. By the way, kami na nga pala yung last batch dito dahil cut-off na pala nila ng 8 PM.
Sabi pa namin, ito yung pinakalas naming sasakyan pagkatapos ng iba. Pero dahil cut-off nga, natupad nga na ito na yung last naming sasakyan. Kaya nga lang, hindi na namin nasakyan ng space shuttle at A-race. Pero okay lang dahil nakarami na rin naman kami. Pagkatapos nga namin dito ay hindi na rin namin naabutan ang self-photo booth. Kaya sabi namin ay next time na lang ulit. Buti na lang ay meron kaming souvenirs, roller skates at super nag-enjoy talaga kami. And thanks God para sa araw na ito.